Hi ma'am, good morning po. Mag-a-apply po sana ako para sa ranking, para sa DepEd. Ito po magpapasa po ako ng documents. At doon nagtatapos ang ating leksyon ngayong araw mga bata. Ngayon naman ay kunin ninyo ang inyong mga kwaderno upang isulat ang inyong takdang aralin. I decided to be a teacher simply because I'm very passionate in teaching underprivileged children and I would love to teach them all the lessons that they need so that they can make their dreams come true. Oh my God! Tapos na ang ranking. Oh my God, ipopost ko na to. Ranking is done. Hashtag RQA. Hashtag meeting tagumpay. Hashtag advice ako mag-isip. Ito matawag. Hello? Lumabas na? Oh my God, wait. Hello, lumabas na daw ang RQA. Oh my God! Ah, ito na siya, ito na siya. Bakit parang wala naman ang pangalan ko dito? Wait. Hala, elementary ako ah. Bakit wala dito yung pangalan ko? Bakit hindi ako kasama sa RQA? Ang galing naman ng demo ko ah. Ang ganda naman ng EPT ko ah. Ang ganda ng interview ko ah. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then what? Damn. I like me better when I'm with you. What's up guys, this is Cherneil and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna discuss what is the recalibration in the DepEd ranking. So bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So halimbawa, isa kang applicant na nagpa-rank during the ranking season, but then lumabas na ang list ng RQA at wala ang pangalan mo doon. So anong susunod mong gagawin? Pag sinabing hindi ka nakapasok sa RQA, ibig sabihin lahat ng documents na sinubmit mo at yung mga activities na ginawa mo during the ranking season at inad yun at hindi siya nakapasok sa 70 points. Yun yung ibig sabihin na hindi ka nakapasok as RQA. So bilang isang hopeful applicant na talagang gusto mo talagang pumasok sa DepEd but hindi ka nakapasok sa RQA, ano bang pwede natin gawin? So instead of being bitter and being confused kung anong susunod na gagawin, I think you should know first what is recalibration. So recalibration simply means the updating of the scores of the applicants who didn't meet the targeted points of 70 points for another chance for substitute and permanent positions. So ibig sabihin, pag recalibration, ito lang yung para sa mga applicants na hindi nakapasok sa RQA at i-update yung kanilang scores para magkaroon ulit sila ng bagong tsansa makakuha ng mga substitute or permanent positions sa DepEd. So I think karamihan naman sa inyo ay magtatanong, Cherneil, kailan ba pwedeng magkaroon ng recalibration? So nangyayari lang ang recalibration kung sakasakaling ubus na ang lahat ng listahan sa RQA pero meron pa rin vacant positions for permanent and substitute positions. So tatawag ang division office sa mga aplikanteng medyo malapit ang score sa 70. Yan ay tinatawag na recalibration. So ano nga bang pwede natin gawin para makapasok dyan sa recalibration na yan? So bago muna kayo gumawa ng mga hakbang, hintayin niyo muna ang pag-release ng memo ng inyong division office kung talaga bang merong recalibration or wala. So kung talagang merong recalibration at nag-release ang inyong division office ng isang memo tungkol sa recalibration, pwedeng mangyari ang idalawang scenarios na i-release natin dito sa video na to. Number 1, kung ikaw ay isang aplikante na nagpa-rank during the previous ranking season pero hindi ka nakapasok sa RQA, ang gagawin mo na lang ay mag-update ka simply by passing documents na pwedeng idagdag sa iyong current ranking score. Kung ikaw ay isang bagong aplikante, pwede ka magpa-rank. Kaya lang, i-undergo mo ang lahat ng activities at ang buong entire process ng ranking. Kung ikaw ay isang bagong aplikante at hindi mo alam ang gagawin, meron akong video para sa iyo. This is my part 1 on the DepEd ranking series on the guides and tips on how to apply for the Teacher 1 positions. At ilalagay ko ang link sa description box so that you can watch it on a separate time. So doon sa part 1 ko, which is the guides and tips on how to apply for the Teacher 1 positions, nagkamali po akong mag-indicate ng tamang DepEd order kasi in-indicate ko doon na ang gagamitin ay DepEd order number 22 series of 2015, which is wrong. Kapag nag-start na ang ranking season, ang
talagang ginagamit ay ang DepEd Order number 7 series of 2015. Uulitin ko po, it was my mistake, it was my fault. Pero ang gagamitin talaga is DepEd Order number 7 series of 2015. But during the recalibration, ang gagamitin talaga is DepEd Order number 22 series of 2015. Yun na talaga guys. Pero huwag kayong masyadong ma-stress kasi halos magkaparehas ang DepEd Order number 7 series of 2015 at ang DepEd Order number 22 series of 2015. Ang tanging pinagkaiba nila is kung paano magre-rate sa ating General Weighted Average or yung tinatawag nating GWA, yung inyong education. The rest, yung ating teaching experience, PRC rating, demonstration, yung inyong EPT at inyong interview, kasama ng inyong specialized skill ay parehas pa rin. Para magkaroon kayo ng idea kung paano ba tumatakbo ang recalibration, meron akong ibibigay sa inyong situation. So halimbawa, meron tayong isang teacher applicant na at ang pangalan niya ay si Ma'am Charot. Ayan. Siya ay nagpa-rank nung ranking season, kaya lang medyo kinapos ang kanyang mga score kaya hindi siya naging RQA. So tingnan natin kung ano ba ang reason kung bakit hindi siya naging RQA. Halimbawa, ang kanyang General Weighted Average is 1.7. Ibig sabihin, lahat ng kanyang grades, ang kanyang average ay 1.7. So kung pagbabasihan ang DepEd Order number 7 series of 2015, ang kanyang General Weighted Average is 13.80 lamang. And ang kanyang PRC rating is 78. Ang rating nito is 12 points only. Ang kanyang interview ay sabihin natin 13 points. Ang kanyang demonstration teaching ay medyo okay na sa 13.50 points. Ang kanyang EPT, nakakuha siya ng 59 points. So, ang kanyang rating is 9.83 points. Kaya lang, ang kanyang teaching experience ay 2 years pa lang. So, it's 3 points at wala siyang specialized skill. So, automatic na 0 points siya sa specialized skill. So, overall, 65.13 ang kanyang overall score. So, medyo malayo talaga siya sa 70 point na cut-off, kaya hindi talaga siya nakapasok sa rank. So, ito si Teacher Charot, si Ma'am Charot, imbis na maging bitter, imbis na magmukmuk sa life, at imbis na sisihin ng iba tungkol sa pag-fail niya as RQA, nag-earn siya ng iba pang mga points. Hinanap niya yung mga kamalian niya, hinanap niya yung mga weakness niya, at tinurn niya yun into strength. So, nung nagkaroon ng memo ang kanyang division for recalibration, ito ang nangyari sa kanya. Nagpasa na siya ng kanyang documents, nag-update siya ng kanyang bagong documents para ma-add ang kanyang points doon sa kanyang current points sa ranking. So during the recalibration process, titingnan natin ang mga documents na pinasa ni Ma'am Charot at bakit parang feeling niya ay makakapasok na siya ngayon sa RQA. So balikan ulit natin ang kanyang General Weighted Average. Kanina sa DO7, ang kanyang 1.7 GWA is only 13.80 points. But dito sa DO22, ang kanyang 1.7 GWA is 16.80 points na. So medyo lumaki. Yung PRC rating niya is still 12 points. Interview is still 13 points. Ang kanyang demonstration teaching is 13.5 points. Ang kanyang teaching experience is still 3 points. Pero naisipan ni Ma'am Charot na mag-take ulit ng EPT. So, instead of earning 59 points doon sa EPT niya, tumaas ang kanyang EPT into 72 points. So, ibig sabihin, kung titingnan ang DO22, ang EPT niya ngayon ay 12 points na. Imagine nyo guys yon. Compare nyo kanina sa 9.83 points ni Ma'am Charot sa EPT, naging 12 points na siya ng bonggang-bongga. Then, nung una, hindi siya nakapagpasa ng specialized skill na certificate. So, dito ngayon sa recalibration, naisipan niyang mag-TESDA, mag-workshop, at mag-seminar. So, ngayon, meron siyang naipasang certificate. So, automatic na may nadagdag na 10 points ngayon sa kanyang current grade. So, kung susumahin ang kanyang total points, tumataginting man lang ito na 80. So, kung ito total na ang points ni Ma'am Charot, ang kanyang points ay 80.3 points na. So, imagine niyo guys, nag-iba at lumaki ang points ni Ma'am Charot simply because nag-iba ang rating system dahil sa DepEd Order number 22. O, di ba, bongga? So, instead of being bitter, creating negative comments about the ranking, creating negative moments in your life kung bakit hindi ka naging RQA, then I suggest kung meron namang recalibration ang inyong division office, then why not
pass your documents again? Why not submit your documents again so that your new documents could be updated and your points can be added to your current ranking score? So bakit hindi ka magpasa ng panibagong documents? Bakit hindi ka magpasa ng panibagong mga certificates para maidagdag yun sa iyong current ranking score? So instead of being too bitter, instead of creating negative moments about your life, gumalaw ka kasi ang trabaho ay hindi pupunta sa iyo. Ikaw mismo ang pupunta sa trabaho. I-offer mo ang sarili mo para magkatrabaho ka. Yun yun. So that's all for today, guys. Yun lang naman ang pwede kong sabihin tungkol sa recalibration. Balik tayo, recap. Number 1, kailan ba ginagamit ang recalibration? Kapag ubos na ang RQA pero meron pa ring vacant positions for substitute and permanent positions. Number 2, sino-sino ang pwedeng mag-recalibration? So number 1 doon is yung mga nagparank na during the previous ranking season. Ang gagawin na lang nila ay mag-update ng documents, magpapasa ng documents so that yung mga panibagong documents ay maial sa kanilang current ranking score. Number 2, pwede ang mga bagong applicants as long as mag-undergo sila ng buong process ulit ng ranking. Number 3, pagdating sa recalibration, ibang DepEd order na ang ginagamit. This is the DepEd order number 22 series of 2015. So tips and guides lang, guys, no? So number 1, do your best na agad pagdating ng ranking season. Huwag ka na maghintay na dumaan ng recalibration para gawin mo ang best mo. Pagdating ng ranking season, gawin mo na ang lahat ng makakaya mo kasi isang beses mo lang yan gagawin. Tapos kailan ka ulit maghihintay? Ang taga-taga na naman, ilang months na naman ang gugugulin mo, hihintayin mo para magkaroon ng ranking season. Anong mangyayari sa buhay mo? So, pag nandyan na ang ranking season, gawin mo na ang lahat. Talagang tough ka dapat, prepared ka dapat, confident ka dapat, ganun yon. Do not hesitate to seek help, to get help from other people, especially doon sa mga tropa mong naging teacher na, sa mga tropa mong nakapasok sa RQA na, sa mga tropa mong mga nakapasok na sa DepEd, kasi sila ang nakakaalam kung anong gagawin. But, do not depend on them. Do not depend on these people to create all the things that you need para makapasok ka sa ranking. Siyempre, ikaw pa rin ang magiging susi para makapasok ka sa ranking, hindi ibang tao. Kasi hindi naman sila ang mag-i-interview, hindi naman sila ang i-interviewin best, hindi sila ang mag-i-EPT, hindi sila ang magda-demonstration teaching, at higit sa lahat, hindi sila ang gagawa ng lesson plan mo. Ikaw ang gagawa ng lesson plan mo. They will only serve as your guide on reaching your goal on how to be a DepEd teacher. Number 3, don't be bitter kung hindi ka nakapasok sa RQA. Take note, guys, na I believe na lahat ng tao ay may kanya-kanyang time. Ang flowers nga may kanya-kanyang season kung kailan sila mamumulaklak. Ganon din ang tao. Kung hindi ka nakapasok sa ranking ngayon, I think it's not your perfect time kasi wag mong lalabanan ang God's will. Huwag mong lalabanan ang oras ng Diyos. Kasi alam ko, may time ang Diyos para sa iyo kung kailan ka mag-shine at kailan ka makakapasok sa DepEd. And number 4, always pray. Kahit hindi siya sa recalibration, kung nagpaparang ka na, always pray. Pray hard, but do your work. Di ba nga, sabi nga sa ating motto, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. So that's all for today, guys. Kung sa tingin mo nakatulong tong video ko tungkol sa recalibration, don't forget to hit the thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Meron akong isang playlist tungkol sa lahat ng mga gusto nyong malaman tungkol sa DepEd ranking. I have that link on the description box below. I also have a playlist on the tutorials on how to create several formats of the lesson plan, like the 4Es lesson plan, the 5Es and the 7Es lesson plan, and the new updated format of the lesson plan. Lagay ko ang link sa description box para hindi kayo mahirapang maghanap. So that's all for today, guys. This is Cherniel. Kita-kisay sa susunod kong video. I love you so much, guys. Mwah. Bye!